Magbigay ng mataas na respeto sa ating tumatayong Director General at Commissioner ng Climate Change Commission na nasa ilalim ng opisina ng ating Pangulo, Commissioner Albert de la Cruz. Siya ang dahilan kung bakit nandito tayo ngayon dahil siya po ang creator ng Climate Change Task Force. May I take this opportunity to thank you, Commissioner, for the confidence of entrusting me this position, and you can be assured of my support, and I promise to do my best to be able to meet your expectations. Reporting for Commissioner. May I take this opportunity also to greet my idol. I'm sure I am safe also to say that he's our idol. Si General Torre, third, our idol. Also, my greetings goes to Asek De Leon of the ILG, and thank you very much also to our very gracious host, my Vice President Tabu of University of Makati. At pangalawa sa lahat ng mga bagong miyembro ng Climate Change Task Force mula po sa iba't ibang panig ng Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga panauhin, ladies and gentlemen, magandang araw po sa ating lahat. Nabasa ko po yung bylaws ng ating Climate Change Task Force. Napakaganda po ng pagkakagawa ng opisina ni Commissioner de la Cruz. At ito ay inspired ng istruktura, organization ng military, pati disiplina, at naiintindihan ko kung bakit. Sapagkat napaka-importante ng ating misyon. Kaya ang kinakailangan dito ay disiplina. Hindi lahat ng bayani ay sundalo. Marami sa kanila ay katulad ninyo. Karaniwang mamayan na mayroong malasakit, may puso at handang tumulong ng walang kapalit. Kaya ngayong araw, nais kong iparating ang pinakamataas na pagpugay sa inyong lahat na nagboluntaryo upang maging katuwang sa ating laban para sa kalikasan at klima. Alam natin ang katotohanan. Hindi kakayanin ng gobyerno ang laban nito ng mag-isa. May mga batas na Clean Air Act, Solid Waste Management Act, Climate Change Act, pero nanghihina ang implementasyon dahil kulang sa mata, kulang sa kamay, at kulang sa disiplina sa maraming komunidad. Kaya tayo narito, tayo ang magiging frontline guardians ng ating kalikasan. Ang ating misyon, simple lang, pero napakahalaga. Tumulong na bantayan, i-report at suportahan ang pagpapatupad ng mga batas tungkol sa basura, tubig, kagubatan at klima. Hindi hiningi sa atin na makipagsagupa tayo. Ang hiningi sa atin ay tibay ng loob, katapatan at malasakit. Ang kinakailangan natin ay disiplina at integridad. Bilang volunteer enforcers, dapat tayong unang ehemplo ng tamang ginagawa. Tayo ang unang nag-segregate ng basura. Tayo ang unang nag-report ng illegal na dumping o pagputol ng puno. Tayo ang unang sumusunod sa mga ordinansa ng barangay at kasama na ang mga batas sa ating bansa. Tayo ang unang nagpapakita ng respeto at tamang asal. Kung disiplinado tayo, susunod ang komunidad. Hindi tayo dito empleyado ng gobyerno. Hindi tayo binabayaran. Ngunit ang trabaho natin ay higit pa sa trabaho.
Ito ay isang misyon. Ipinapakita natin na ang tunay na lakas ng bayan ay nasa mamamayan, hindi sa pondo at hindi sa posisyon. Lahat ng volunteer enforcers ay magiging katuwang ng barangay, LGU, DNR at task force. Ang tungkulin natin ay mag-monitor, mag-report, tumulong sa community education, maging tulay sa pagitan ng pamahalaan at taong bayan. Hindi tayo papasok sa away, hindi tayo makikipagtalo. We are the eyes, ears, and voice of the community. Kung may violation tayong makita, halimbawa, maling pagtapon ng basura, huwag agad pagalitan ng tao. Gamitin ang paraan na may tao na respeto. Educate before we enforce. Convince before we confront. Ang respeto ang unang kasangkapan ng volunteer enforcer. Bilang volunteers, kailangan malinaw, walang hihingi ng pabor, walang makikisawsaw sa transaction. Isa lang ang puhunan natin, tiwala ng komunidad. At hindi tayo papayag na mawala ito. Tungkol naman sa empowerment at patuloy na training, sisikapin nating magbigyan tayo ng orientation on environmental laws, training on reporting procedures, proper documentation techniques, at conflict escalation skills, climate education tools. Hindi tayo iiwan ng task force. Sama-sama tayo sa bawat hakbang. At ang aking pangakong panghuling hamon, mga kasama, tanda ninyo, ang kalikasan ay walang boses. Kaya tayo ang magsasalita. Ang klima ay hindi makaalma, kaya tayo ang kikilos. Ang susunod na henerasyon ay hindi pa isnisilang, pero tayo na ang magtatanggol sa kanila. Sa inyong disiplina, malasakit, serbisyo, naniniwala akong magtatagumpay tayo. Maraming salamat mga tagapangalaga ng bayan. At ngayon, simulan na natin ang ating tungkulin. Maraming salamat. Napaka-relevant at napaka-timely nitong activity na ito na formally, officially ay na-establish na yung ating task force para sa climate change. Napakalaga nito kasi talagang malaking laban natin ito para ma-address natin yung mga issue na mayroong kinalaman sa climate change. Napapansin natin ngayon, may mga super typhoon na, di ba, no? Ang bilis ng may mga baha na talagang nakaka-alarma na. So ang daming mga phenomenon ngayon na dapat basahin natin. Ang lahat na ito ay mayroong kinalaman sa pagbabago sa ating kapaligiran, yung climate change. Kaya tama ito na meron tayong task force ngayon. Yung task force ay organized natin all over the country. Ang kanyang struktura, yung organizational structure niya ay the same din or inspired ng ating mga kasundaluhan kasi ito ay guardian tayo ng kalikasan. So kinakailangan ay makuha natin yung disiplina na mayroon ang ating mga kasundaluhan kasi mission natin ito. So kinakailangan magtulong-tulong tayo hanggang sa lokal na pamahalaan. So ang pagiging activities dito, ang nakikita ko na rito ay pag-organize, pagpadami ng grupo natin. Pangalawa, education. Kinakailangan educate natin yung mga miyembro natin at para meron silang ibahagi dun sa mga taong nakapaligid sa kanila. Then pangatlo is inspire natin yung iba't ibang mga organization na maintindi nila yung mga issue na mayroong kinalaman sa climate change, at siguro kinakailangan natin magtayo ng isang institute na makakatulong natin na mag-educate unang-una sa mga miyembro ng mga organization natin, Jeff. Tapos pangalawa ay doon sa mga nakahalubilo natin, nakakausap natin. Napaka-importante nitong education na kinakailangan para sa climate. Bottom line dito ay yung gobyerno pa rin ang dapat natin pakiusapan na mag-act sila. So ito naman yung trabaho ng ating task force na magsilbi siya na parang reminder, di ba, no? Mag-remind
doon sa mga ayos ng gobyerno na talaga ng ating pamahalaan na siya mga alaga sa ating kapaligiran. Ako po ang itinalaga na bilang commandant, bagong commandant o pinakaunang commandant ng Climate Change Task Force. Kaya gusto kong pasalamatan ang aming commissioner na si Commissioner Albert de la Cruz sa kanyang tiwala na ako po ay mamuno dito sa task force nito at mayroon akong mga tagubilin na sa mga area commanders natin, mga area commandants natin para masagawa natin yung mission natin. Thank you.